Hello everyone! Ngayon, sa part 2 ng ating kwentong abukado, ipapakita ko naman sa inyo ang mga napitas naming malalaki at kakaibang bunga ng aming abukado. Ganito guys ang mga nakuha namin. May isang bunga dito na umabot ng 26 centimeters ang haba. Pero gaya ng nabanggit ko sa part 1, hindi naman lahat ng mga bunga namin ay ganito kalalaki. May katamtaman at mayroon ding maliliit. At napansin namin na parang depende rin sa kung saan nakapwesto ang bunga sa puno. Imagine ninyo, may avocado kami na umaabot ng 3/4 hanggang almost 1 kilo ang timbang. Pero meron din namang kabaliktaran. Sobrang liit. May isa kaming bunga na 7 grams lang ang timbang. Oo, 7 grams. Kakaiba no? Hindi ko rin talaga masabi kung bakit siya nagkaganyan. Samantalang nasa iisang puno lang naman sila. Ilang araw lang ang lumipas at may nakuha na agad kaming mga hinog na abukado. Alam naman natin, kapag nagkulay morado o namumula na ang balat, senyalis na hinog na ito at pwede nang kainin. Kaya guys, hahatiin ko ang isang hinog na abukado para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang laman nito. Ang ganda ng kulay, makinis, walang gaanong hibla o ugat at napakakapal ng laman. At dahil malaki ang abukado na ito, siguradong nakakabusog ang isang piraso. Minsan kinakain namin ito ng puro, walang gatas at walang asukal. At para sa akin, mas malinamnam talaga ang abukado kapag may kaunti pang berde sa balat. Lalo na yung malapit sa pinakadulo ng tangkay. Doon ko napapansin na napakasarap at malinamnam ang laman. Minsan ginagawa namin itong pang dinner at minsan naman pang merienda. At dahil natural na creamy at may sarili itong lasa, hindi mo namamalayan na nauubos mo na pala ang isang malaking abukado. Bukod sa masarap ang abukado, ay may mga nutrients at healthy fats na makakatulong bilang bahagi ng balanced diet. Minsan, hinihiwa namin ito into cubes at nilalagyan ng powdered milk para may variation. Simple lang, pero masarap at nakakabusog. Nakagawa rin ako ng avocado ice candy at masasabi kong talagang lasang-lasa ang avocado. Ang sikreto, hindi ko ito hinaluan ng artificial avocado flavor o avocado powder. Kaya talagang ramdam mo ang natural na lasa ng avocado sa bawat kagat. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo ang Rina's version ng avocado ice candy, kung paano ko ito ginawa at kung ano ang naging resulta. Siya nga pala guys, nakagawa rin pala ako ng avocado smoothie. Kaya lang hindi ko na naulit dahil nasira ang blender ko. Pero marami pa talagang pwedeng gawin sa avocado. Pwede itong gawing ice cream, avocado spread, salad, smoothie at marami pang iba. Kaya sa part 3 ng ating avocado story, ang pag-uusapan naman natin ay ang Rina's version of avocado ice candy. Kaya guys, kung mahilig kayo sa avocado, baka may iba pa kayong naiisip na avocado creations. Ano pa kaya ang pwedeng gawin sa avocado? Comment down below at baka subukan natin ang suggestion ninyo sa susunod. Abangan ninyo ang next video. Hanggang dito muna ang ating kwento. See you sa next video. At huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Thank you for watching!